Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang minsan pa napatunayan natin, God works in mysterious ways. Kaya ako talaga, ang nakita natin dito, sila Duterte, panahon na nakaupo sila, panahon na nakaupo sila. Anong ginawa nila? Unang ginawa nila Duterte, dapat ang magsagawa ng operation, trusted natin. Yun yung ganun ang ginawa, no? Ganun yung ginawa nila. So paano nila masisigurado na walang magka-traidor sa kanila? Ang ginawang chief ng PNP ni Digong, si Bato, subok niya na sa Davao. Ang ginawa niyang PDEA chief, sila Pinya, subok niya na rin sa Davao. Ang ginawa niyang mga matataas na opisyal ng PNP, sila Vicente Danao, mga galing din sa Davao. Ang ginawa niyang NBI chief, si Dante Giran, dati ding regional director ng NBI sa Davao. Nakikita niyo na, lahat Davao. Lahat subok nila sa Davao. Kasi doon nila yan unang ginawa eh. Nung mayor si Duterte, hindi pa naman nila hindiin pa yan. Davao pa lang yan. Davao Death Squad yan eh. Davao Death Squad. Pero sino ang magagaling sa ganyan? Na kahit anong ipagawa mo, gagawin nila. Ang ginawa niyang DOJ Secretary, subok niya na rin. Dati ng abogado sa mga Davao Death Squad. Pinagtanggol ang mga pulis na nakasuhan doon. Si Vitaliano Aguirre. Kabrad niya sa San Beda. Yun. Kaya nakita nyo, yung kanyang mga in-involved sa mga operations na yan ng mga pagpatay, lahat trusted niya. Vicente Danao, Bato de la Rosa, Dante Giran, Isidro Lapinha, Vitaliano Aguirre, ang tagadala ng kanyang mga utos, ang tagabigay ng mga rewards, si Bongo. O yan Tapos bumuo siya ng national team. Yung national team para magsagawa ng mga pagpatay. Sino yon? Sila Ruyena Garma. Trusted na naman ni Duterte. Ruyena Garma. Yung grupo nila Leonardo. Yan yung tinatawag nating national machinery. Yan yung makinarya ng mga pagpatay na nagsagawa ng tinatawag na common plan. At yan ay hindi isolated case. Systematic yan. Sistematiko, planado, state policy yan. Kaya nga siya naging crimes against humanity kasi hindi naman isolated case ang lahat ng nangyari. Isang organisado, koordinado, sistematikong common plan. Lahat sila involved sa ganyan. Kaya yan naging crimes against humanity. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, para hindi sila mapanagot, anong ginawa nila? Lahat ng nagsagawa ng operation sa taas, tao nila, mga Davao Boys, lahat yan, subok na yan ni Duterte sa Davao. Tapos ang iniisip nila, paano? Member pala tayo ng ICC, baka makasuhan tayo dyan. Nag-withdraw sa ICC nung kalagitnaan ng drug war. Nag-withdraw sa ICC. Ang sabi nila Duterte, wala na. Hindi na tayo kaya ng ICC. Wala na yung jurisdiction sa atin. Yan din ang ginawa nila Panelo. Kasi Presidential Legal Counsel si Panelo. Yun yung advice. Akala nila, dahil umalis na tayo sa ICC, wala na. Wala na sa atin ang ICC. Ay ang problema, nakalagay doon sa Rome Statute eh. Nag-member tayo sa ICC, pumirma tayo sa Rome Statute, may nakalagay doon. Anong nakalagay doon? Yung mga krimen na nangyari sa panahong member pa tayo, may jurisdiction pa ang ICC doon. So hanggang kailan tayo member? March 2019. So lahat ng pagpatay nung panahong member tayo, kailan yon? 2011 to 2019. Yung mga pagpatay na yan sa war on drugs ni Duterte mulang Davao hanggang maging presidente, sakop yan ng ICC. May jurisdiction dyan. Yan. Doon sila nagkamali. Ang akala nila, dahil umalis na tayo sa ICC, wala nang jurisdiction. Hindi. Ngayon, ang inisip nila, dapat ang presidente sa 2022, hindi tayo isusurrender sa ICC. Di ba? Anong nangyari? Ang gusto ni Duterte makasiguro. Gusto niya makasiguro. Para talaga sigurado tayo, dapat ang presidente sa atin. So si Duterte, ang gusto niya si Sara. Si Sara ang magpresidente. Kahit ano pang mangyari, hindi siya isusurinder sa ICC. Si Sara. Paano kung may mangyari kay Sara? Paano kung may mangyari? Presidente siya. Dapat yung vice president atin pa rin. Sino yon? Si Bongo. Yan yung kanilang mga kabunyog. Yan yung kanilang plano. Ang presidente ay si Sara, ang vice-presidente si Bongo. Kasi ang sinasabi ni Duterte, dapat sigurado tayo. Ang problema, ayaw ni Sara kasi may away siya kasi Bongo. Nakumbinsi si Sarang mag-vice kay PBBM. Walang nagawa si Duterte.
Nanalo ngayon yung Marcos Duterte. So tuwang-tuwa yung mga DDS. Tuwang-tuwa sila. Sabi nila, wala. Talagang tuloy-tuloy ang ng Duterte. Kasi ang Presidente Marcos, uniteam. Kaya lang, anong nangyari? Anong nangyari? Nag-away ang Marcos at Duterte. Dahil saan? Sobrang takaw ni Sara Duterte sa pundo eh. Sobrang takaw sa pundo. 11 days lang naubos yung 125 million. Binigyan na ni PBBM ng 125 million noong 2022 December. Naubos in 11 days. Tapos noong 2023, ang budget niya sa OBP, 2.3 billion. Mayroon pang confidential funds na 500 million sa OBP. May confidential funds pa na sa DepEd na 125 million. Ubos talaga. Matindi. Kaya sabi siguro nila PBBM, grabe. O ngayon, yung mga gusto pa ni Sara, hindi sinunod ni PBBM. Ano yung una? Maging DND chief siya. Bakit naman siya gagawing DND chief? Baka magkudita si Sara. Pangalawa, ang gusto ni Sara, yung chopper, iservice niya pauwi, hapon-hapon o gabi-gabi pag umuwi siya sa Davao para daw bago matulog yung mga anak niya, nandun na siya. Hindi na pwede yun. Grabe ng abuso yun. At ang pangatlo, yung Mindanao Railways, gusto nila ituloy, punduhan ng China. Hindi na tinuloy ni PBBM yun. China na naman, utang. Ang pang-apat, dapat yung speaker ng House, si Gloria Arroyo, kaibigan ni Sara, hindi naman pwede. Dapat ang speaker ng House, tao ni PBBM, yung pinsan niya, si Romualdez. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung lahat ng gusto ni Sara, hindi naman binigay ng administrasyon. Nagalit ngayon si Sara. Lumitaw na yung kanyang pagiging bratinila. Yan, nag-away ngayon. Nag-away na ngayon yung Marcos at Duterte. Dahil nag-away na ang Marcos at Duterte, mayabang pa rin sila Sara. Mayabang pa rin ang mga Duterte. Minumura na si PBBM, binabastos na si Lisa Araneta, tinawag ng tambaluslo si Romualdez, tapos may mga pagbabanta na sa buhay ng presidente, yung assassination. Ngayon, wala na. Talagang tumindi na, lumalim na ang away ng Marcos at ng Duterte. Kaya, nung lumabas ang arrest warrant, wala na. Sinurrender na ng gobyerno si Duterte sa Interpol hanggang sa madala sa ICC. Nabigla sila Duterte doon. Kahit si Dugong hindi makapaniwala doon. Hindi nila inaasahan yon. Inamin yan ni Atty. Martin Delgra. Sabi nila, pagbaba namin sa Hong Kong, hindi namin inaasahan. Nandun na pala ang mga arresting team kay Duterte. Nandun na sila Torre. Hindi nila inaasahan yon. Kasi ang inaasahan nila Duterte, dadaan yan sa proseso. Aarestuhin yan, tapos lalabanan yan sa korte. Wala. Hindi nila naisip yun. Nakalagay sa Republic Act 9851, ang opsyon ng gobyerno, dalawa, surrender or extradition. Ang pinili ng gobyerno, surrender. Wala silang nagawa. Kaya, so ngayon, sumurrender na si Duterte. Sumakay na siya sa private jet, dinala na siya sa ICC. Bago naglanding yung eroplano, nag-deliver pa ng message si Duterte. Sabi ni Duterte, yan yung last time na napanood natin si Duterte nagsalita. Bukod dun sa ICC mismo, yung voluntaring nagsalita siya sa eroplano. Sabi niya, maglalanding na kami sa The Hague. Maglalanding na kami. Mahabang laban ito, makukulong ako. Tanggap ko na kung ano itong nangyari sa akin. Kung ano man itong nangyari sa akin, ako na ang mananagot dito. Yan. Yan yung nangyari, mga kabunyog, mga kababayan. So, parang ang nangyari sa mga DDS, sa mga Duterte, sa mga supporters nila, hindi sila makapaniwala na mangyayari ang lahat ng ito. Ang hindi nila nauunawaan, crime does not pay. God works in mysterious ways. Di ba? Sinong mag-iisip na madadala si Duterte sa ICC? Wala. Kahit nga ako, hindi ko na rin maisip yun. Sabi ko, talo si Leni Robredo. Panalo ang Marcos at Duterte. Hindi talaga mapapanagot si Digong nito. Yung pala, may ibang plano ang Diyos. May ibang plano ang Diyos, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang isang lesson natin dito, huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Akala natin noon, yung paglaban natin para sa hustisya, sa mga krimeng nagawa ni Duterte, yung mga pagpatay, sa war on drugs, akala natin hindi na mapapanagot yan. Sabi natin, Diyos ko, bakit naman hindi mo pinanalo si Leni Robredo? Bakit ang pinanalo mo, Marcos Duterte? Hindi man lang mapapanagot ang mga gumawa ng pangapagpatay. Grabe ang ginawa nila. Pero hindi May ibang plano pala ang Diyos. May ibang plano ang Diyos.
Kaya sa ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ako, lagi ko na lang sinasabi, God works in mysterious ways. Ang malinaw lang dito, anumang yabang ng mga makapangyarihan, anumang mga hambog ng mga makapangyarihan, sa bandang huli, walang krimen na hindi pinagbabayaran. Medyo matagalan man ang hustisya, pero sa bandang huli, mangingibabaw ang hustisya. Yan yung malinaw dyan mga kabunyog, mga kababayan. God works in mysterious ways. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.